Hello Aquarius! Welcome dito sa iyong reading. Ito yung mga posibleng paparating sa iyo, blessings or challenges, ngayong kabuuan ng month ng February. So kung hindi ka pa nakakasubaybay sa ating YouTube and Facebook, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Regarding personal reading services, dumiretso ka sa aking Facebook page. Kung interesado ka mag-avail ng reading services, mag-PM ka lang dun. Kunin muna natin yung overall energy mo para sa kabuuan ng February. Renewal, Judgment card. Tingnan natin yung challenge, the Hermit, blessing or advantage, you have King of Water. Outcome mo is the Ten of Wands. Opposite naman to kay parang opposite. Ito naman opposite dun sa nangyari kay Capricorn, no? Kasi kay Capricorn kasi napili niya yung pinangatawanan niya yung love niyang gawin. Pero despite dun sa mga bumabatikos, kumukontra, nagdi-discourage, pero in the end, naging successful siya. Eto namang sa'yo, opposite siya, Aquarius. No? Dito pa lang, nakita ko na sa umpisa mo, hindi sa dulo. Unang-una, yung overall energy mo is realization, wake-up call. So, pwedeng ngayon, February, Aquarius. By the way, belated sa mga nag-birthday na Aquarius, and happy birthday dun sa mga may birthday ngayon. So, dito nga sa overall energy mo, mukhang may magigising ka na talaga dito eh. May mga panggising na moment sa'yo na may mga marirealize ka na talaga dito. Ang kasi doon is nakita ko dito, although advantage mo yan na gustong-gusto mo nga yung ginagawa mo actually, kung ano man to pinag-uusapan, kung trabaho man ito, relationship, di ko alam pero more on sa trabaho, sabihin na natin, or sa personal mo na ginagawa. Love na love mong gawin ito, pinili mo talaga yung love mo, pero ang ending is, na-realize mo na napasubo ka pala dito sa pinasok mo, no? Na-realize mo na hirap ka pala talaga. And ngayon parang na-overwhelm ka na Yun yung outcome mo Nakita ko dito sa Ten of Wands. So, masasabi ko dito parang yung pinaka-outcome mo, na-realize mo na hindi talaga to para sa'yo, or akala mo lang nung una magiging okay, akala mo magiging successful ka or magiging happy ka pa rin, pero hindi Mas na-realize mo na mas marami palang burdens, mas maraming disadvantages, mas maraming problema, and ngayon nakihirapan ka na. So in short, pwedeng nagkamali ka sa kalkulasyon mo, or nagkamali ka dun sa mga ine-expect mo, no? Kumbaga, iba yung nangyari doon sa ine-expect mo, and ngayon pwedeng disappointed ka, confused, or overwhelmed kasi nahihirapan ka na. So, halimbawa, pinili mong magtrabaho sa ibang bansa. Akala mo ganun, okay, okay. Pero habang tumatagal ng tumatagal, lumilitaw yung mga problema hanggang sa nahihirapan ka na, nagkakaproblema ka, nagkakautang ka, ending, na-realize mo, mukhang mali yata yung ginawa ko pagpunta rito. Mukhang nagkamali yata ako. O na-miscalculate mo, or basta ganun, example, no? So, ayan, or, halimbawa, hindi ka masaya dito sa current job mo, dito sa company na to. So, nag-resign ka, nag-apply ka sa iba. Yung pala, paglipat mo,
Mas worse pa pala yung nalipatan mo. So, ngayon, nare-realize mo, dapat pala hindi nila ako umalis dun sa trabaho ko. Hindi nga ganun kalaki sweldo, pero hindi naman, alam mo, hindi ka naman kagaya ngayon ng sitwasyon mo dito sa nilipatan mo na mas worse pala. Ayan. So, yun yung example ko. Para lang ma-explain ko ng maayos sa inyo. Kasi hindi ko alam paano ko rin explain yan eh. Okay? So, minsan, challenge mo dito pala, hindi ko na makalimutan, no? Nabanggit ko na yung overall energy mo, yung outcome mo, and then yung advantage mo. Ayan. Tapos, ang challenge mo pa dito, Aquarius, is meron kang problema sa pagiging mag-isa. So, parang hindi ko alam kung basta hirap ka, gusto mo lagi ka, may kasama, may katuwang ka. Pag mag-isa ka, madalas iniisip mo hindi mo kaya. Okay? Yun yung challenge mo naman, yung problema mo sa sarili mo. Pwede naman yung iba, ang pinaka-problem nyo, challenge nyo is, meron kayong pinagdadaanan, pero mukhang pagdadaanan nyo mag-isa yan. No? Mag-isa yung dinadala. Mag-isa kayo na nandyan sa pinagdadaanan ninyo ngayon. Kaya yan, nahihirapan tuloy kayo. No? Pwedeng yun. Ang advantage na lang dito, or blessing mo, pwedeng may kaibigan ka, kahit somehow, kahit na wala kang kamag-anak dyan, or mag-isa ka dyan, parang meron ditong person, pwedeng water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, or Virgo. No, na kahit papano, siya yung umaagapay sa'yo. Meron kahit papano nakakaintindi sa'yo, nagmamalasakit sa'yo kahit isa. Meron dito, yun yung blessing mo, kung sino man tong person na to, jowa mo man yan, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, no? Pero hindi ko lang alam kung relative mo siya or hindi. Pero basta meron ditong nakakaunawa sa'yo doon sa pinagdadaanan mo ngayon. So, yun yung pinaka-blessing mo, okay? So, tingnan na natin yung love life mo, Aquarius. Overall energy ng love life mo. Ecstasy. Ano ba yan? Labas ng labas to. Ecstasy. Na to. Okay. Pwede ba nag-enjoy kayo ngayon? Hindi ko alam kung may asawa na ba kayo, may jowa, or kahit single. Basta nandito ka ngayon nandito ka sa point na masaya ka ngayon. Meron ka mang jowa or wala. Ibig sabihin kung may label man ito or kahit wala, no? Nag-e-enjoy ka dito ngayon. Tsaka connect mo. Mag-asawa man kayo, legal na magjowa or wala ka MU, no? Nakikita ko dito na na-enjoy mo itong connection mo. Meron dito mga thrills, excitement, no? And you're having good time. Yan. Mukhang mag-e-enjoy kayo niyang person na yan. Labeled man kayo or hindi. Tignan na natin yung overall energy ng career mo at pera. Uy, may job offer. Aquarius. So, ayan. Sana maganda to. So, mukhang may opportunity para sa iyo, no? Mukhang may offer sa iyo dito. Ngayong Feb. Tignan na natin yung mga iba pang paparating sa iyo. Ayan. Career opportunity. You are highly thought of daw. Oy, marriage. So, parang iba sa inyo may darating na kasalan. Hindi ko alam, kayo ba to? Malapit na ba kayong ikasal? Scheduled na ba yan?
Kung meron ditong tao na nagbibigay sa iyo ng importansya, ayan, kung sino man to, special ka dito sa tao na to, and lagi kanyang inaalaala, ano? At may marriage, whether ikaw tong malapit ng ikasal ngayong Feb or attend kayo ng kasalan. Kung hindi man ito about marriage, literal na may ikakasal, pwedeng commitment or partnership, yan. No? Papasok ka ng panibagong kontrata or business partnership, ayan. Pwedeng ganun. Wow, money path. Paparating sa iyo, Aquarius. Mukhang siswertihin ka, mahanap mo yung magdadala sa iyo ng maraming datong. Ayan, kung ano man ito. Money path, ibig sabihin, pag maswerte ka na nahanap mo yan, ito na yung pinaka magiging stable na source mo ng kabuhayan mo. O, diba? Last card para dyan. Position of authority. O pwedeng iba sa inyo dito, baka makakuha kayo ng magandang position sa trabaho or promotion. Kasi nga may offer yan. May offer sa'yo. So yan, pwedeng iba siswertihin kayo na magkaroon ng promotion or makahanap ng trabaho na may magandang position. And para sa closing message mo, welcome the muse. Hindi ko alam meaning nito. Basahin ko kasi bago to Okay. Sabi kasi dito, Aquarius, yung welcome the muse. Ayan. Kung gaano ka-cute yung rabbit. Ang message dito for you is, make joy your first priority. Okay? Sabi dito, cultivating inner joy is hard work, but once you've found it, it will lead you to a cycle of positive changes. Once na mahanap mo yung pinaka-source ng happiness mo, yun yung magdadala sa iyo ng mga magagandang pagbabago. Yun yung sinasabi dito. So, i-welcome mo itong hanapin mo or i-pursue mo kung ano yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng happiness. Sundin mo yun. Sundin mo yung heart mo pagdating dyan. No? Kung ano yung inaakala mo, kung saan ka magiging masaya, yun yung sundin mo. Kasi, pag nahanap mo yung, yung tamang path, yan daw yung magdadala sa iyo sa mga magagandang changes. Okay? So, ito yung mga messages na nakuha ko para sa iyo. Yung mga posibleng blessings and challenges na kakaharapin mo ngayong kabuuan ng February, Aquarius. Happy birthday sa inyo, belated. Sa iba, sana nagustuhan nyo. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care and God bless.